Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Sa araw pong ito, ika-14 sa buwan ng Mayo, ipinagdiriwang ng Simbahang Katolika ang kapistahan ni Apostol San Matias, isa sa mga dagdag o mga bagong mga apostol. Nawa sa ating pagsasama-sama at pagdulog sa banal na Eukaristiyang ito, matutunan nawa nating sumunod sa pagtawag ng Diyos. Paulit-ulit niya tayong tinatawag. Ang tanong, paano tayo tumutugon sa kanyang panawagan sa daan ng kabanalan? Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol. Sa pagmamalasakit niya para sa amin, kami naway marapatin mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagkatipon ang may 120 kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita, "Mga kapatid, kailangang matupad ang nagsasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa 6 at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag nang tirhan ni numan. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangang ito'y isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Jesus. Mula nang binyagan siya ni Juan hanggang sa iakyat sa langit, pumili sila ng 2 lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas at tinaguraan ding Husto. At sila'y nanalangin, "Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa 2 ito ang iyong hinirang upang maging apostol na ganap na sa tungkuling tinalikdan ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na nararapat sa kanya." Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang nagdagdag sa 11 apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal.
buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa labok ang mga mahirap, sa pagkalugamis ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, upang makahati kayo sa kagalakan ko, at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa lahat po ng mga pilgrims na naririto, mga deboto na nanggaling pa sa iba't ibang bayan, mga karatig probinsya, mga namimintuhot na nanalangin sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Muli po ay magandang umaga sa inyong lahat. Isa pa po, magandang umaga sa inyong lahat. Yan. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. These are the words of Jesus from our gospel for this morning. Pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ni Apostol San Matias. Maaring hindi ganoon ka tunog ang kanyang pangalan sapagkat hindi naman siya parte ng original 12 na pinili ng ating Panginoong Hesus bilang kanyang mga alagad. Si Apostol San Matias ang siyang humalili kay Judas Iscariote matapos niyang ipagkanulo ang ating Panginoong Hesus. At sa tulong at panalangin ng Espiritu Santo, we have now Saint Matthias. Ano ang sinasabi sa atin ng kapistahang ito? Unang bagay, ang Diyos ang pumipili at tumatawag. Maaring sa ating konsepto, pag sinabi nating bukasyon, pag sinabi nating pagtawag, pag sinabi nating pagpili ng Diyos, ito ay nakatungkol lamang sa mga pari. O dili naman kaya ay nakatungkol sa mga madre o sa mga relihiyoso na nagbibigay at naglalaan ng kanilang buhay para sa buhay paglilingkod sa simbahan at sa bayan. But we would like to correct that concept today. Vocation does not
only associated with religious life. Ang bukasyon ay para sa lahat. Tayong lahat ay may kanya-kanyang bukasyon. Tayong lahat ay may kanya-kanyang pagtawag ng Diyos. Ipinapaalala sa atin ng kapistahang ito, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Mayroong inihanda at inilaan ang Diyos para sa bawat isa sa atin. It is up to us now to discover that plan of God for us. Kailangan nating bulat-latin. Kailangan nating alamin ano yung plano ng Diyos para sa akin. Hindi naman po pwedeng lahat tayo doktor. Hindi naman po pwedeng lahat tayo nurse. Hindi rin naman po pwedeng ito, pare-pareho tayo ng estado sa buhay. No, we have our own vocation. Pinipili tayo ng Diyos para sa isang larangan kung saan tayo magiging daluyan ng kanyang pagmamahal. Pinipili ng Diyos ang isang buhay na inilalaan niya para sa atin. Sa araw na ito, ipinapaalala niya sa atin, alamin kung ano ang inilian niya para sa bawat isa. Ang ating bukasyon, ang ating paglilingkod, ang ating misyon sa buhay, lahat ito ay bunga ng pagtawag ng Diyos. Hindi lamang dahil tayo karapat-dapat na, sige, ikaw ay magaling, o ikaw ay matalino, heto ang para sa iyo, o ikaw ay mayaman, heto ang para sa iyo. Hindi lamang dahil tayo karapat-dapat, kundi dahil tayo pinapagindapat ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga biyaya. At ganito rin naman yung nangyari kay Apostol San Matias. Hindi naman siya nagbigay ng resume kay Jesus na, heto Lord, heto ang aking mga kwalifikasyon, heto ang aking pinag-aralan. Hindi niya ibinandera kung ano yung kanyang mga nagawa, kundi ang Diyos o ang Panginoon ang pumili sa kanya. Napakinggan natin kanina sa ating unang pagbasa, ang sabi ng mga apostol noong sila'y nananalangin habang humahanap sila ng kahalili, ang sabi ng mga apostol ay, ikaw, Panginoon, ang nakakaalam ng puso ng lahat ng tao. Ipakita mo sa amin kung sino ang iyong pinili. Mga minamahal kong kapatid, this is but a good reminder for us that we are all called by God. We are called to a specific purpose. Lahat tayo tinatawag sa iba't ibang gawain, pero ang lahat ng ito'y daan sa kabanalan. Ikalawa, ang pagkatawag ay para sa pagmamahal at para sa paglilingkod. Sabi ni Jesus sa mabuting balita, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kapag ka napili na ng Diyos yung partikular na buhay para sa iyo, kapag ka idinikta na sa iyo ng Diyos, ito ang para sa iyo, ito ang buhay na inilaan ko para sa iyo. These are gifts from God. Inilagay ka, hindi dahil kwalipikado ka. Inilagay ka para dyan ka maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Inilagay ka dyan para ikaw ay maging instrumento ng paglilingkod para sa kapakanan ng lahat. That is why hindi natin pwedeng ipagdamot yung ating galing. Hindi natin pwedeng ipagdamot yung ating kanya-kanyang talento. Ang utos ni Jesus, magmahalan tayo. Iparamdam natin yung pagmamahal sa ibang tao. Ang tunay na tanda ng apostol ay hindi kapangyarihan. Ang tunay na tanda ng paglilingkod ay hindi kung ano man ang posisyon, kundi yung kakayahan na magmahal ng buo. Gaya ng ating Panginoong Hesus, ang pagmamahal na ito ay handang magsakripisyo, handang magpakumbaba, at lalo tigit sa lahat, handang maglingkod. Kahuli-hulihan, ikatlong bagay, ang pagiging saksi ni Kristo ay hindi lamang para sa nakaraan, kundi para sa kasalukuyan. Si Apostol San Matias ay saksi ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Tayo rin ay tinatawag na maging saksi sa ating kanya-kanyang panahon, sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating pamayanan o kung nasaan ka man. Sa gitna ng kasinungalingan,
sa gitna ng kasakiman at sa gitna ng kawalan ng pag-asa, tayo ay tinatawag para maging saksi ng liwanag. Tayo ay tinatawag para maging instrumento ng katotohanan. At lalo tigit sa lahat, tayo ay tinatawag para maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Mga minamahal kong kapatid, tulad ni San Matias, tayo rin ay pinili. Hindi aksidente tayo sa mata ng Diyos. Each one of us is favored by God. May layunin siya sa bawat isa sa atin. Kaya sa araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko tinutugunan ang pagtawag ng Diyos sa akin? Naririnig ko ba ang kanyang tinig? Pinaglalaanan ko ba ng panahon ang pakikinig sa Diyos? Ako ba'y saksi ng pag-ibig ni Kristo sa aking kapwa? Nagbibigay ba ako ng liwanag sa aking kapaligiran? Nawa, sa araw na ito'y patuloy nating ipanalangin ang isa't isa, lalo na ang mga naglilingkod sa simbahan, ang mga pari, ang mga relihiyoso, at tayong lahat bilang mga laiko na nakikibahagi sa pagkapari ni Kristo, na nawa, maging tapat tayong mga saksi gaya ni Apostol San Matias. Sa araw na ito, ang paalala ng ating Panginoong Hesus, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Patuloy nating pakinggan, patuloy nating tanggapin, patuloy nating harapin ang pagtawag ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Apostol San Matias, ipanalangin po kami. Magsisayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aay natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ngayong kapistahan ni San Matias, pakundangan dito, pagtibayin mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
Kaya tinihaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Matias at ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian at kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa makasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Kung nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang. Bilang tugon ng pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan, marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapilig ang mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagkitikang taimtiman. Di na muling mag-asala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryong aming daladala, imahe ng Panginoon, ng mahal na birhen ng mga santo, lalo tigit ni Santo Padre Pio, mga dasalan, langis, miracle rub sa tiling bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.